Namatay ang tatay ko, year 2004. Cardiac arrest ang ikinamatay ni tatay. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Basta pagka-uwi ko galing sa school, wala sila mama sa bahay. At yung pinsan kong si Kuya Tope ang siyang nagbabantay sa mga kapatid ko sa bahay. Isinugod nga raw kasi sa ospital sila tatay. Habang kumakain kami ng hapunan, nakagat ko ng 3 beses ang dila ko. Sobrang sakit nun. Sabi ko mukhang may nakaalala sa akin. Kaya nagsalita ako ng, "Kain po tayo." Maya-maya, dumating yung isa kong pinsan na si Kuya Del at ibinalita sa amin na patay na si tatay. Grabe yung iyak ng mga kapatid ko nun. Pero ako, ni walang tumulong luha sa mga mata ko. Ewan ko ba, parang naramdaman ko na kailangan kong magpakalakas para sa mga kapatid ko at kay nanay. Dito ko din nalaman yung mga pamahiin at mga paniniwala sa patay. Sobrang dami pala nun. So ganito po. Kinabukasan pag uwi ko ng tanghali galing sa school. Full day po kasi ang pasok namin. Pagpasok ko ng bahay, nandoon na si tatay. Binibihisan o inaasikaso na ng mga taga-punerarya. Dumiretso lang muna ako sa kwarto at nagbihis. Mananalamin sana ako. Kaso may takip na tuwalya yung salamin sa loob ng kwarto. Kaya naman tinanggal ko yon. Tapos nun, lumabas na ako para kumain. Nung nasa loob na ng kabaong si tatay, habang nakadungaw ako sa kanya, may nakita akong dugo na gumuguhit sa bibig niya. Parang tutulo sa gilid ng labi niya. Kaya naman tinawag ko si mama at itinuro ko yung nakita ko. Pero sinaway ako ng tita ko na kapatid ni tatay. Sabi wag ko raw ituro. Masama raw yun. Dahil baka raw marami pa ang sumunod sa amin kay tatay. Siyempre natakot ako. Tas sabi niya, kagatin ko raw yung daliri ko na agad ko namang ginawa. Maya-maya, lumabas ng kwarto si mama at parang nag-aalala. Sino daw ang nagtanggal ng takip ng salamin sa kwarto? Eh di sinabi ko ngang ako. Eh bawal din daw pala yun. Kapag daw may patay, kailangang takpan ng mga salamin sa bahay. Dahil baka raw pumasok at matrap ang kaluluwa ng patay pag nakita niya ang sarili niya sa salamin. Nagsorry naman ako kay mama. Kako hindi ko naman alam. Tapos bawal din daw magwalis. Kaya kahit kating-kati akong magwalis-walis ng kalat, eh hinahayaan ko na lang. Siguro second night ito. Tulog na sila mama. Kaya ako na ang nagbabantay kay tatay. Konti na lang din ang tao nung time na yon. May ilang naglalaro na lang ng baraha sa labas. Habang naglalaro ng snake sa cellphone ni mama, napansin kong paupos na yung isang kandila sa tabi ng kabaong ni tatay. So tumayo ako para magsinden ng panibago. Bago ko pa yun magawa, may pumasok na lalaki. Isa sa mga naglalaro ng baraha. Pinigilan niya ako. Bawal daw akong magsindi ng kandila. Eh sabi ko paubos na, kaya papalitan ko na. Pero sabi niya, siya na lang daw ang gagawa. Bawal daw pala kasing magsindi ng kandila ang kamag-anak ng namatay. Dahil baka daw ikaw na ang sumunod. Parang nanlamig ako sa sinabi ni kuya. Kasi syempre muntik na ako nun. Hindi ko naman sa sinasabing totoo yun ha. Pero wala naman ding mawawala kung susundin, di ba? Eh paano pala kung hindi ko sinunod o walang nakapagsabi sa akin tapos totoo pala siya? Eh di ako naman ang nawala. Nung ikatlong gabi ng burol ni tatay, nag-clear sila ng daan mula sa gate papasok ng pinto. Tapos nagsaboy sila ng abo sa sahig pamula sa pinto papunta sa tabi ng kabaong. Boss Kira ito talaga.
Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Pero hindi ko talaga mapaniwalaan na totoo. Pagpatak ng 8:37 p.m., lahat kami natigil sa mga ginagawa namin nung makita at sabihin sa amin ni Mama na andito na siya. Kitang-kita po namin, Boss Kira. Lahat kami tutok habang may mga paang bumabakat sa abo. Naglakad ito hanggang sa tabi ng kabaong. Humarap ito doon. May ilang segundo rin itong tumigil at saka ito humarap kay Mama na nakaupo naman sa tabi ng kabaong. Pagkatapos ay saka siya nawala. Boss Kira, kung may cellphone nga lang ako noon na decamera, kukunan ko talaga. Grabeng taas lahat ng balahibo ko nung oras na yon. Sabi ni Mama, yung oras daw pala na yon, yun din ang oras ng kamatayan ni Tatay. Kaya yun din yung oras na nakauwi siya sa bahay at nalamang patay na siya. Agulgul na naman ang iyak noon si Mama. Naramdaman daw kasi niya na niyakap at hinalikan pa siya ni Tatay bago ito tuluyang umalis. Yun ding gabing yon, pagkatapos ng iyakan, tensyon naman ang sumunod. Siguro mga 10 p.m. na yon. May napansin kaming dalawang matanda. Hindi namin alam kung mag-asawa. Parang hindi sila mapakali. Para bang gusto nilang pumasok sa loob ng bahay na ayaw. Parang may pumipigil sa kanila. Siguro mga lagpas 30 minutes. Hindi na talaga sila mapakali. Yung matandang lalaki, pabalik-balik sa pinto. Gusto talaga niyang pumasok, pero hindi niya matuloy-tuloy. Mamaya-maya naman, yung matandang babae naman ang susubok. Pero ganun din. Hanggang sa sinigawan na sila ni Tito Darwin ko. Bale, siya po yung panganay na kapatid ni Mama. Pinapaalis niya yung dalawa. Sabi ni Tito, alam daw niya ang pakay ng mga yon. Pero sinamaan lang siya ng tingin ng mga ito. Kinilabutan talaga ako sa tingin nila kay Tito. Akala mo mababangis na hayop. Maya-maya, lumabas si Lola. May dalang kaldero at pasugod na sinabuyan ng tubig yung dalawang matanda. Akala nga namin pinakulong tubig yung isinaboy niya. Kasi kitang-kita namin na umusok yung dalawang matanda pagkasaboy ni Lola ng tubig. Tapos nun, ang bilis nilang nawala. Magugulat ka talaga sa liksi nilang dalawa. Hindi mo haasahan sa edad nila. Gulat na gulat kaming lahat nun, pati yung mga naglalamay. Sabi ni Tito Darwin, mga aswang daw ang mga yon. Target na makakuha ang katawan ni Tatay. Yun namang ibinuhos daw ni Lola ay tubig na may maraming asin, kaya raw umusok yung balat nila. At kaya daw hindi sila makapasok ay dahil may pangontrang inilagay si Lola sa pinto. Nakita ko pa ulit yung dalawang matanda na yun, Boss Kira, nung huling gabi ng lamay ni Tatay. Pero hindi na sila makalapit sa gate namin. Sinabi ko rin agad yun kay Tito Darwin nung makita ko sila sa labas. Nung araw ng libing, may ilang mga hindi ko alam kung pamahiin, tradisyon o ritual yung mga ginawa nila. Binili na nila kami na wag daw naming lilingunin yung kabaong kapag nailabas na ito sa pinto ng bahay, sa simbahan at kapag naipasok na sa nicho. Buti na nga lang at nasa likod kami at nakasunod lang sa karo ni Tatay. Nung nasa simbahan na kami ng sementeryo, after ng misa at mabasbasa ng Tatay, pinatawid naman yung mga bata sa kabaong. Yung maliliit, binuhat at itinawid. Yung iba naman, iniikot na lang. Pinag-ingat din yung mga nagtanggal ng mga pangalan na nakapin. Bawal daw kasing malaglag ng pin yung salamin. Bawal din daw mapatakan ng luha
After nun, nagpigtas si mama ng rosaryo at saka yun isinama sa nicho, pati mga bulaklak na hawak namin. Pagkatapos maisemento ng nicho ni tatay, nagstay pa muna kami doon nila mama ng may isang oras din bago kami tuluyang umuwi. Pagdating sa bahay, may nakalagay na namang abo sa pintuan. Sa labas ng pinto sa tapat, meron ding planggana na may tubig. Doon daw kami tumapak papasok ng bahay. Ang sabi, para daw yun masiguro na walang sumamang masamang espiritu o anumang elemento sa amin mula sa sementeryo. Good thing dahil wala namang sumama. Narinig kong tinanong ni mama yung kapatid ni tatay na naiwan sa bahay kung nakapagbasag ba sila ng pinggan. Oo naman daw. Tinanong ko rin yun kay mama. Simbolo naman daw ito ng pagbasag ng masamang kapalaran at para wala nang sumunod na mangyaring pagluluksa. Marami pa po yan. Hindi ko na lang maalala yung iba. Wala naman pong masamang maniwala o sundin ang mga paniniwala at pamahiin. Ang masama kung nakakaperwisyo ka na sa kapwa, tulad ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tawagin mo na lang akong Rico. Hindi ko tunay na pangalan. Sa Manila ako ipinanganak at lumaki. Pero madalas kaming umuwi ng family ko sa probinsya ni mama tuwing bakasyon. Kaya kahit malayo kami sa mga pininsan namin, ay close ako sa kanila. Isang beses umuwi ako sa probinsya na ako lang mag-isa. Birthday ng pinsan ko na si Marco. Nagplano sila noon ng swimming. Sakto din naman na weekends yung nakaschedule. Kaya nakasama ako. Friday pa lang ng hapon, bumiyahe na ako pa uwi doon. Kinita ako ni Marco sa terminal dahil nandun lang din siya malapit nagtatrabaho. Kaya sabay na kaming umuwi noon. Nakasakay na kami sa jeep. Nasa harapan kami noon at nadaanan namin yung sementeryo kung saan nakalibing si Lolo. Bigla ko na lang naalala. Medyo hindi talaga ako sigurado nun. Kaya tinanong ko si Marco. Itinuro ko yung sementeryo at sinabi na, "Dun inilibing si Lolo, di ba?" Tinapik niya agad yung balikat ko at sinabihan na wag daw akong turo ng turo sa sementeryo. Baka daw sundan ako. "Nagpapapaniwala ka naman sa ganyan?" Sabi ko. Hindi ko naman kasi alam na may ganun palang pamahiin. Hindi din naman niya ipinaliwanag kung bakit. Nakalimutan ko din naman agad kasi nakalampas na kami. Kinabukasan pa ang alis namin papunta sa resort. Kaya pagdating sa bahay nila Marco, nagpahinga lang kami agad. Maaga akong humilata noon kasi pagod na pagod ako sa biyahe. Kaya maaga rin ako nakatulog. Ang tanda ko, 7:30 pa lang nung pumasok ako sa kwarto. Nakapag-cellphone pa siguro ko saglit, tapos nakatulog din agad. Kaya naman hindi na rin ako nagtaka nung magising ako ng madilim pa. Umayos lang ako ng higanon at sumubok na matulog ulit. Pero bago pa ako makapikit, ay nakadinig ako ng 3 katok mula sa pintuan. Naisip ko agad na baka si tita. Baka gigisingin na pala kami para makapag-ayos na kami paalis. Mabilis akong bumangon at binuksan ang pinto. Wala. Kako baka nagkamali lang ako ng dinig. Kaya naman bumalik lang ako sa higaan at sinilip ang cellphone ko kung anong oras na. Pasado 3:00 pa lang pala. Kaya naman bumalik na lang ulit ako sa pagtulog. Kinabukasan pagdating naming magpipinsan sa resort, ay nagkanya-kanya na kami ng gawa. Yung iba nag-ayos ng pagkain. Yung iba naman, namili pa ng snacks. Si Marco naman na birthday boy, syempre hindi namin pinakilos.
Kasama niya lang sa silong si Ben na siyang driver namin. Kakabalik ko lang noon galing sa kubo namin. Tumulong ako agad sa pag-iihaw. Nung maalala ko yung nakita kong putik sa labas lang ng kwarto ni Marco. Kaya naman natanong ko yung dalawang nakaupo lang sa di kalayuan sa akin. Tinanong ko sila kung umulan ba nung madaling araw. Hindi naman daw ang sagot nila. Hindi ko na lang din nasabi kung bakit. Kasi naalala ko na nakaplatada naman yung buong harapan ng bahay nila. Kaya kahit umulan, imposibleng magkaroon ng putik sa loob ng bahay nila. Hindi na yun nasundan kasi nabisi na ako. Nag-enjoy lang kami buong araw. Siguro mga 3:00 pa lang ng hapon, nagbanlaw na ako para makapagpahinga pa bago ko bumiyahe pa uwi sa amin. After kong makapagpatuyo ng buhok, humilata na muna ako sa kwarto. Hindi ko na napansin noon na nakatulog pala ako. Ginising na lang ako nila Kuya Ben at sinabihang mag-ayos na daw dahil babiyahin na kami. Pagkababa ko pa lang ng paa ko mula sa kama, naramdaman ko na agad na may basa pa sa sahig. Medyo nainis ako kasi magmemedyas na lang sana ako at magsusuot ng sapatos. Kailangan ko patuloy magtuyo ng paa. Sakto, pumasok yung isa kong pinsan. Nagbukas siya ng ilaw. Kaya nakita namin na putik pala ang nandoon. Natanong pa niya ako kung bakit daw may putik doon. Sagot ko naman hindi ko alam dahil kakagising ko nga lang noon. Tapos pumasok ulit si Kuya Ben. Tinanong din kung bakit may putik doon. Sabi ko nga baka sa kanya galing kasi siya lang naman ang pumasok sa kwarto para gisingin ako. Ipinakita niya naman sa akin yung sandals na suot niya. Basa nga yun pero hindi putik ang nandun kundi buhangin pa sa beach. Doon ko palang naisip na oo nga pala, nasa beach kami. Paanong magkakaputik doon? Ipinagkibit balikat na lang namin yon. Nung okay na ang lahat, nagbiyahe na kami pa uwi. Nakalimutan ko na yung nakita namin noon kasi ang ingay namin lahat sa biyahe. Hanggang sa makauwi na nga kami sa bahay nila Marco. Doon pa rin kasi ako magpapalipas ng gabi bago ako bumiyahe pa uwi sa amin. Mahimbing na yung tulog ko noon nung gisingin ako ni Marco ng gabi. Pupungas-pungas pa ako at nasisilaw kasi bigla niyang binuksan yung ilaw. Rereklamo pa sana ako kaso sinabihan ako ni Marco na tignan yung itinuturo niya. Pagtingin ko, mayroon na namang bakas ng putik doon. Nagtataka pa ako. Tapos tinanong siya kung bakit mayroong ganun doon. Minura pa nga niya ako. Tapos tinanong niya kung hindi raw ba ako yun. Sabi ko naman, hindi naman kako ko nagpasok ng sapatos ko. Iniwan ko yun sa shoe rack nila na nakalagay doon sa gilid ng main door. Tapos napaisip din siya. Dagdag ko pa, nakakita rin ako ng ganon doon sa labas ng kwarto niya bago kami umalis pa beach. Tapos doon din sa kwarto ng resort. Meron din kako doon. As in takang-taka pa ako noon. Tas sabi ni Marco, punta raw kami bukas sa sementeryo bago ko umuwi sa amin. At baka raw hanggang sa Manila ay sundan ako. Hindi ko pa ngayon naintindihan nung una kasi antok na antok pa talaga ako. Kinabukasan pa niya in-explain sa akin at talagang kinilabutan ako noon. Ingisi-ngisi siya sa akin at inaasar-asar pa ako nung nasa biyahe na kami papunta ng sementeryo. Noong nasa harap na kami ng gate ng sementeryo, nagtirik ako ng kandila at nagdasal ng tahimik. Humingi ako ng tawad at iniling na sana ay hindi na nila ako sundan pa. Hinintay din muna namin na maupos yung kandila bago kami umalis ng sementeryo. Pakiramdam ko nun, para talaga akong nabunutan ng tinik. Panay pa rin ang dasal ko kahit na nung nasa biyahe na ako hanggang makauwi. At thank God naman kasi ilang araw na ang lumipas
Wala naman na akong nabubungarang bakas ng putik sa labas ng kwarto ko. Ang kwento pong ito ay nangyari noong high school pa ako. Tawagin mo na lang akong Grace. Meron akong naging teacher noong 4th year ako na mahilig magkwento. History teacher namin siya. Magaling siyang magturo. Madalas, nasisingitan niya ng kung ano-anong kwento yung pagtuturo niya. Pero tingin ko talaga, paraan niya lang yun para madali naming matandaan yung itinuturo niya. Kaya minsan, hindi ko rin talaga alam kung seryoso ba siya o hindi noong sinabi niya ito noon. Tapos na siya sa lesson niya nito. Pero dahil may time pa, nagsimula siyang magkwento. Maya-maya sabi niya, "Class?" Pagtawag niya sa atensyon naming lahat. Nung tahimik na ang karamihan, idinugtong niya na hindi daw lahat ay matututunan namin sa kanya at sa libro. Tapos may sinabi siya sa aming pamahiin na palagi daw naming tatandaan kapag nasa sementeryo kami. Malapit na kasi yung undas noon, Sir Kira, at may 1 week vacation kami noon. Sabi niya, wag na wag kaming magbibilang ng hakbang sa sementeryo. Sabi niya nang may pagdiin pa. Yung iba sa amin medyo natawa. Yung iba natawa din pero halata mong kinabahan. Ang seryoso kasi talaga noon ni Ma'am. Kwento pa niya, isa daw sa mga estudyante niya ang nagkwento nito. Nasa sementeryo daw sila dahil undas din noon. Kasama nito ang mga batang kapatid niya na nag-aaral palang magbilang ng mga panahon na yon. Kaya habang naglalakad sila pabalik sa kung saan nakalibing yung papa niya, ay nagbibilang sila ng bawat hakbang nila. 1 to 10 lang daw yung bilang nila talaga. Pero minsan kapag naaalala ng kapatid ng kasunod, ay itinutuloy na nito ng 11-12. Sa 12 ang pinakahuling bilang nila noon at nakatigil na lang sila sa kinatatayuan nila. Hinihintay niya ang kapatid na banggitin ang number 13 kung maaalala nito. Kung hindi naman, babalik na lang sila sa unang bilang. Parang pasuko na nga raw yung kapatid niya sana nung may nagdugtong ng 13 doon na sinundan naman ng kapatid niya. Napalinga siya. Hinanap niya kung saan nanggaling yung nagsalita. Pero wala. Dito daw nagsimula yung tuwing tinuturuan niya ang kapatid niya sa pagbibilang ay palagi nang may sumasabay sa kanila. Minsan nga nauuna pa raw. Dito na tinapos ni Ma'am yung kwento niya tungkol sa naging estudyante niyang yon. Hindi na rin daw kasi niya alam kung anong nangyari matapos yon. At kaya naman daw niya sinabi yon para hindi namin gawin. At dahil hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari, natahimik kaming saglit. Tapos may isa sa mga boys ang nagsalita. "Ma'am, dapat po hindi niyo na lang sinabi. Parang mas nakakatempt tuloy gawin eh." Nagtawanan kaming lahat nun, pati nga si Ma'am natawa na rin. Pagkatapos nun, nagpaalam na siya. Araw ng mga patay. Nasa sementeryo na kami ng pamilya at ilang mga kamag-anak ko para dumalaw. Nagpabili ng halo-halo nun si tita sa stall ng Chowking. At isa ko sa mga nautusang sumama. So tinanong ko kung ilan. Tapos since lahat gusto, binilang ko sila isa-isa. Nasa pang-5 bilang pa lang ako noon nang maalala ko yung sinabi sa amin ni Ma'am na bawal magbilang. Kaya naman nagbilang na lang ako ng tahimik sa utak ko. Nung okay na, naglakad na kami papunta sa may gate. Nandun kasi yung mga stalls. Pero sa kung anong dahilan, yung pagbibilang ko sa isip ko, hindi na natapos.
Huminto na ako nun sa 14. Kasi 14 lang naman kami. Pero yung utak ko, tuloy-tuloy pa rin sa pagbibilang sa bawat hakbang ko. Kinakausap ko pa paminsan-minsan nun yung mga pinsan ko. Pero tuloy pa rin talaga. Hanggang sa parang nadidinig ko na sa paligid ko yung pagbibilang. Ewan ko, ang hirap explain, Sir Kira. May habit kasi ako na simula pa nung bata ako na inuulit ko yung sinasabi ko. Kunwari may sinasabi ako sa'yo, tapos uulitin ko yun sa utak ko na para bang chinecheck ko ang sarili ko kung tama ba yung sinasabi ko. So kapag nadidinig ko yung bilang, inuulit ko yun sa isip ko. Na-distract na lang yung pinsan ko sa akin at tinanong kung bakit ako biglang nagbibilang. Doon ako nagulat talaga kasi hindi ko namalayan na nagbibilang na rin pala talaga ako at hindi ko yun bastang nadidinig lang sa ibang tao. Nagdahilan na lang ako. Feeling ko tuloy nun, nagmukha akong tanga. Kinagat ko na lang yung labi ko para lang mapigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung napaglaruan lang ba ako o may paranormal bang nangyari o may mali talaga sa akin nung araw na yon. Ang alam ko lang, sobrang weird ng pangyayari na yon. After naman nun, Sir Kira, hindi na siya naulit. Kumusta, Sir Kira? Kwento ko lang itong nangyari sa akin noong nakaraang taon lang. College student at may sarili akong apartment. Dito rin kasi nag-i-stay yung parents ko kapag binibisita nila ako ng weekends. Isang beses, naisama pa nila ang lola ko. Galing kasi sila noon ng PGH para ipa-check up si lola. Ginabi na sila noon dahil sa traffic. Kaya sa apartment sila dumiretso para magpalipas. Kakatapos lang naming mag-dinner at nagpapahinga na lang kami sa sala. Napansin ni Lola na may mga ilan-ilang langaw sa loob ng apartment kahit gabi na. Doon sinabihan ako ni Lola na kapag daw gabi na at may langaw pa rin sa loob ng bahay, iba na raw ang ibig sabihin nun. Meron daw taong nag-iisip ng masama tungkol sa akin. Kaya mag-ingat daw ako. Umuo lang ako noon. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero hindi ko masyadong binigyang pansin yung sinabi ni Lola. Hindi naman kasi ako palaaway na tao. Wala akong nakakasamaan ng loob. At nung panahon na yon, wala pa naman akong nakasagutan. Kaya tingin ko, imposibleng may nag-iisip ng masama sa akin. Fast forward po nung exam week namin. Sobrang init ng panahon na yon sa apartment, kahit pa nga sa gabi. Kaya naman no choice ako kundi ang magbukas ng aircon. Nag-vacuum muna ako at naglabas ng basura. Nagsara ng bintana at pintuan at saka nag-spray ng air freshener bago ko binuksan yung aircon. Nasa kalagitnaan na ako nang nire-review ko sa isang subject. Nakarinig ako ng parang nagbabibrate na cellphone. Kaya yung cellphone ko ang una kong hinanap. Pero bago ko pa man mahawakan yung cellphone ko, biglang may lumipad na langaw sa harap ko. At doon ko narinig yung tunog. Hindi ko na pinansin. Iisa lang naman yon. Kaya nagpatuloy na ako sa pagre-review. Kaya lang paingay ng paingay yung langaw na yon. At talagang nawawala ako sa focus sa nire-review ko. Kinuha ko yung pangpatay ng lamok at saka ko hinanap yung langaw. Hindi lang pala ito iisa o dalawa. Madami-dami rin yung paikot-ikot sa buong apartment ko. Nung mapatay ko na ang lahat, nag-check ako sa kusina kung may naiwan ba akong kung ano na pwedeng nag-attract ng langaw. Wala. Wala namang mabaho o kung ano. Wala din naman akong hugasin sa lababo o basura.
dahil nakapaglabas na nga ako. Pero kahit sa basura na inilabas ko, wala namang nabubulok doon para mamaho at siyang makapag-attract sa mga langaw. Nung wala na akong makita o madinig na langaw, ay bumalik na ulit ako sa nire-review ko. Kinabukasan sa school, nabanggit ko sa prof ko yung inis ko sa nangyari nung gabi. Dahil nawala talaga ako sa focus nun, kahit na napatay ko naman na lahat ng langaw. Para bang nadidinig ko pa rin sila. Pero wala naman na akong nakikita sa kada lingon ko. Tinignan ako ng prof ko ng seryoso. Langaw sa gabi? Baka iba na yan ha? Baka hindi na basta langaw lang yan. Alam mo kapag may taong naiinggit o may galit sa'yo, yung masasamang iniisip nila, lumalabas at nagaan yung langaw yan. Para siyang sumpa na ipinapadala. Natahimik yung buong klase nun. Tapos sabi pa niya, kung hindi mo papansinin yan, lalakas ang dasal nila laban sa'yo. Ikaw din. Sir Kira, hindi po ganyan yung exact words ng prof ko. Pero andyan yung thought. Hindi ko na lang kasi maalala kung paano niyang sinabi eh. Medyo may pagkababala kasi yung pagkakasabi niya nun. Nung ikalawang gabi, ganun pa rin. Kahit malinis naman ang apartment at wala naman silang madadaanan, ay nandoon pa rin ang mga langaw. Parang mas dumami pa nga. Naalala ko yung sinabi ng lola at prof ko. Kaya naman nag-search ako ng pwede kong gawin. At halos gawin ko na ang lahat ng kaya kong gawin na nabasa ko sa internet. Naglagay ako ng asin, nagsinde ng kandila, nagdasal, tapos bumili din ako ng evil eye na keychain. Sinubukan ko nga din yung egg cleansing. Kaya lang hindi ko alam kung tama yung ginawa ko o kung may effect ba yon. Gabi-gabi kong ginagawa yon. Hindi ko alam kung may gumagana sa mga ginawa ko. Pero mabilis ding nawala yung mga langaw sa gabi. Kaya pakiramdam ko nun, totoo ngang may nag-i-evil eye sa akin. Nagkaroon tuloy ako ng duda sa mga kaibigan ko nung panahon na yon. Kung dati may pinapayagan akong magstay o tumambay sa apartment ko, ngayon wala na. Nagdadahilan na lang ako. Meron kasi akong isang kaibigan na pinaghihinalaan. Total, pag-graduate naman na kami, kaya hinayaan ko na lang. Naisip ko na pagka-graduate, doon na lang ako magka-cut off ng friendship sa kanya. Kasi kahit paano naman, ay itinuring ko talaga siyang kaibigan. Nakakalungkot lang din. Pero simula nun, Sir Kira, hindi ko na binabaliwala yung mga langaw sa gabi. Hindi sa iniisip kong may naiinggit sa akin dahil wala naman akong makitang dahilan para kainggitan ako. Pero syempre, iba na rin ang sigurado. Wala namang mawawala sa akin kung mas mag-iingat ako eh. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na kung ngayon ko lang na-realize na hindi ito tulad ng mga kwento ninyo tungkol sa paranormal entity. Sana mapasama pa rin itong kwento ko sa channel ninyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hello po, Sir Kira. Gusto ko lang din mag-share ng kwento sa inyo. Tawagin mo na lang akong Lalaine. Lala for short. Sa probinsya ng Bulacan kami nakatira dati. Sama-sama pa kami noon sa iisang compound. Kaya sobrang close kaming lahat na magkakamag-anak. Nung buhay at malakas pa si Lola, palagi siyang nagkukwento o nagsasabi ng mga pamahiin sa amin. Basta may mapansin o makita siyang hindi dapat ginagawa. Isa sa mga pamahiin niya noon ay yung tahol o alulong ng aso sa gabi. Ganito ang eksaktong sinabi niya sa amin.
Kapag tumahol o umalulong yung aso sa gabi ng mahaba at tila malungkot, ibig sabihin daw nun ay may mamamatay o may dumadaang kaluluwa. Akala ko noon panakot lang yun sa aming mga bata. Saka hindi ko din kasi alam noon kung paano yung tunog ng malungkot na alulong ng aso. Fast forward, Sir Kira. Lumipat kami ng kapatid ko sa Manila para dito mag-aral ng college. Naka-boarding house pa lang kami noon kasi wala pa kaming mahanap na maayos at secure na apartment para sa aming dalawa. At least doon sa boarding house namin na yon, bahay siya na may sariling gate at nasa loob ng subdivision na may guard. Yung may-ari ng bahay, matandang babae na balo. Mag-isa lang siya dahil wala din silang naging anak ng asawa niya. At simula nung mamatay ang asawa niya, kinailangan niyang kumita ng sarili niyang pera. At yun nga, ginawa niyang boarding house yung bahay nila ng asawa niya. At least daw hindi siya masyadong malulungkot dahil may mga kasama siya. Which is kami na nga ng mga boarders niya. Malaki yung bahay, kaya marami kaming nakatira doon. Isang gabi, tinutulungan ako ni ate na gumawa ng project ko. Nasa sala kami dahil natutulog na yung mga kasama namin sa kwarto. Past midnight na. Nagsimulang mag-ingay yung mga aso sa labas, pati aso sa kapitbahay. Sabay-sabay. Nung una mga tahol pa yung nadidinig namin. Pero kalaunan, naging alulong yun. Mahahabang alulong. Lumabas ako para sana sawayin sila. Kahit man lang yung nasa harap namin. Pero napansin ko na lahat sila nakatingin sa gawin ng boarding house namin. Kinilabutan ako. Naaalala ko yung sinasabi ni Lola noon sa amin. Nagmamadali na akong pumasok ng bahay. Sinabi ko yun kay ate. Minadali na rin naming tapusin yung project ko nun. Kailangang tapusin kasi kailangan nang maipasa yun kinabukasan eh. Nung sumunod na gabi, ganun pa rin. Nasa kwarto na ako nito. Nakahiga at nagsiselfone. Nagsimula na namang mag-ingay yung mga aso. Sinilip ko yun mula sa bintana namin. Nandun sila, nakaharap sa gate at patuloy na nag-iingay. Bumalik na ako sa pagkakahiga ko. Sumubok matulog, pero hindi talaga ako makatulog. Maya-maya, narinig ko na tila may lumabas ng kwarto. Kaya naman lumabas din ako. Naiihi na rin kasi ako. Pero hindi ako makalabas dahil nga natatakot ako nun. Pero paglabas ko, madilim na sala lang ang nabungaran ko. Walang tao dun. Wala na rin yung ingay ng naglalakad. Bumalik ako sa kwarto para gisingin si ate at sa kanya na lang magpasama para mag-CR. Pagbalik namin sa kwarto, doon ko napansin na tahimik na yung mga aso. Nakahinga na ako ng maluwag nun dahil sa wakas tahimik na nga. At paghiga ko ay mabilis na rin akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng ambulansya. Nagmamadali akong lumabas nun at nagkakagulo na nga yung mga kasamahan namin sa boarding house. Ilang araw na palang nandoon sa bahay ang kapatid ng asawa ng may-ari. At nalaman ko na namatay ito dahil sa atake sa puso. Simula talaga nito, naniniwala na ako doon sa kasabihan ng lola ko tungkol sa alulong ng aso. Parang nagsisilbing babala na din pala yung ganun, no? Medyo nakakatakot lang. Hello po, ako si Carl. Hindi ako mapagpaniwala sa mga kasabihan ng matatanda. Nung buhay pa si lola ko,
Madalas niya kaming pagsabihan tungkol sa mga sabi-sabi ng matatanda. Palagi niyang sinasabi tuwing dumadalaw kami sa libingan ng lolo na bawal naming ituro ang mga puntod at baka daw magalit sila. Akala ko para lang yung bawal magwalis sa gabi o magsasabi ng tabi-tabi po. Pero iba pala. Nagbago ang lahat ng yon noong nakaraang taon lang. Magkasama kami ng pinsan kong si Jomar. Pumunta kami sa sementeryo para maglinis ng puntod nila lolo at lola. Mainit na nun dahil tinanghali na kami ng alis ng bahay. Naglalakad na kami noon papunta sa pansyon. Nung tawagin ako ni Jomar, natingnan ko raw yung isang puntod na tinitingnan niya. Hindi ko agad nakita, kaya itinuro niya. Imbis na makita ko yung puntod na itinuturo niya, automatic na napagsabihan ko siya tungkol sa sinasabi sa amin noon ni Lola. Na wag ng turo. Tinawanan niya lang ako. Kasalanan ko daw. Kasi hindi ko nga makita yung sinasabi niya. Sabi ko na lang, bahala ka dyan. Yari ka, magpapakita sa'yo si Lola para pagsabihan ka. Lagot ka talaga doon. Pero tumawa lang siya ulit. Tas sabi niya, hindi naman daw totoo yun. Hindi rin naman ako naniniwala. Pero wala din namang masama kung iiwasan na lang din yung mga ipinagbabawal ni Lola noon. Nung gabi pagka-uwi namin, nasa sala lang kami. Nanonood ng horror movie. Alam niyo naman, pag talaga papalapit na ang Undas o ang November, ang daming recommended movie na dadaan sa feed mo. Hindi ko na lang matandaan yung title kasi Thai horror yun eh. Sobrang creepy talaga nun. Kalagitnaan ng movie, biglang sumigaw si Jomar. Para lang naman siyang nagulat, kaya napatingin kami sa kanya. Tas natawa siya habang hawak-hawak ang dibdib. Nagmura pa nga. Nagulat daw siya kay Ate Bel. Nakatingin daw sa kanya sa bintana. So kami naman, nagbukas ng ilaw. Tas binuksan ko rin yung pinto para makapasok si Ate Bel. Pero pagbukas ko ng pinto, wala namang tao doon. Hanap naman kami, pero wala talaga. Akala pa nga namin nakikipagtaguan siya o nang titrip. Tapos maya-maya, nagsalita si Intoy na nasa may gate. Paanong makakapasok si Ate Bel? Nakalak yung gate. Tingin na naman kaming lahat noon kay Jomar. Pero hindi daw talaga siya nagbibiro nung makita niya si Ate Bel na nakasilip nga sa bintana at nakatingin sa kanya. Kaso walang naniwala kasi mabiro talaga tong si Jomar eh. Kaya naman itinuloy na lang ulit namin yung panunood. Nung gabing yon, after ng movie, nagkanya-kanya na kami ng tulog sa sala. Hindi ako agad nakatulog nun kasi kinikilabutan pa ako sa pinanood namin. Kaya naman nag-cellphone na muna ako. Bandang 1:00 o mag-aalas 2. Biglang nag-ingay si Jomar, kaya tinignan ko siya. Bigla siyang parang hiningal. Tapos may pag-ungol pa nga. Hindi ko pinansin muna kasi malamang na nananaginip lang siya. Pero nung mas malakas na yung paghinga niya at pagtingin ko ulit sa kanya pawis na siya, ginising ko na. Sasaglit ko pa lang siya nung inuuga. Napadilat na siya agad. Tinanong ko kung okay lang ba siya. Pero nung tumingin siya sa akin, nginitian pa niya ako. Ewan ko ba kung dala lang ng panonood namin ng horror movie yun eh. Sobrang creepy ng dating ng ngiti niya sa akin. Kahit pa parang normal naman yung ngiti niya. Nagtayuan talaga yung mga balahibo ko nun sa kanya. Kaya naman nasampal ko siya. Ang weird pa kasi hindi siya nag-react sa sampal ko. Kundi para lang siyang nagising ulit. Hindi ko na siya tinanong. Tinalikuran ko na lang siya at nahiga na. Tapos pinilit ko ng matulog talaga. Nakatulog naman ako noon, Sir Kira.
Pero ako pa rin ang naunang magising sa amin. Kaya ako na din ang nag-umpisang magtimpla ng sarili kong kape. Nung gising na ang lahat, biglang nagkwento si Jomar ng panaginip niya. Takot na takot daw siya. Nasa sementeryo daw siya noon. Tapos tumingin siya sa akin. Nandoon daw ulit siya sa harap ng puntod na itinuturo niya sa akin nung maglinis kami doon. Pero bigla daw may lumabas na kung ano at hinabol daw siya. Hindi niya lang daw maalala kung paano siyang nagising. Tapos doon ako sumabat. Nagising siya kako dahil sinampal ko siya nung gabi. Sabi ko ang ingay-ingay niya kasi. Hindi ko masabi nun yung totoong dahilan kung bakit ko siya sinampal. Kasi malamang asarin lang nila ako. Isang beses pang naulit-ulit yun nung nakatulog siya ng undas sa pansyon nila lola. Ganon na ganon pa rin. Pero nung time na yon ay marami kaming nandoon at nakakita. Nung sinubukan siyang gisingin, same din ang nangyari. Nginitian niya kami kaya inulit ko yung sampal. At doon na siya ulit parang natauhan. Suggestion ni mama, dalhin sa manggagamot si Jomar. Nakakatakot daw kasi yung itsura nito nung magising at ngitian nga kami. Baka daw naaabnoy na. Kaya habang maaga pa, ipagamot na. Akala ko nga nito biro lang eh. Pero may isa kaming pinsan na si Kuya Elmer na sineryoso yung sinabi ni mama dahil may kakilala daw siya. Pumunta agad kami ron sa manggagamot na kakilala niya. Dati niya raw na kaklase yon at minana pa nito yung kakayahan sa tatay niya. Pagdating pa lang namin doon, nasabi agad nito kay Jomar na may nagalit sa kanyang espiritu sa sementeryo. Tapos tinawas na siya nun. Matandang babae daw na sumusubok na pumasok sa kanya. Buti na lang daw at hindi pa nagtatagumpay. Inamin niya doon sa manggagamot na meron siyang itinurong puntod noon ngang maglinis kami ng sementeryo. Saka siya pinagpaliwanagan ng manggagamot na kung bakit hindi niya dapat gawin yon. Hindi lang daw yun bastang pambabastos sa patay, kundi parang tinatawag niya rin ito na magpakita sa kanya. Kaya daw nagalit ito sa kanya at sinubukan siyang pasukin ito. Dinasalan siya ng manggagamot. Meron ding ipinahid na langis sa ulo niya at kung ano-ano pa. Binigyan siya nito ng itim na kandila na dinasalan din niya. Sindihan niya raw ito sa gabi at saka siya magdasal. Ginawa naman ito ni Jomar nung mismong gabi rin ng araw na yon. At hindi na daw naulit yung masamang panaginip niya. Hindi ako yung pinakitaan ng espiritu na yon. Pero ang laki ng naging epekto nito sa akin. Kasi simula nun, otomatiko talaga napapatikom ang kamay ko kapag may nadadaanan akong sementeryo. At kapag naman pupunta at dadalaw ako sa puntod ng lolo at lola ko, halos hindi ko ilabas ang mga kamay ko sa bulsa ko. Hanggang dito na lang po Sir Kira. Sana magustuhan ng kapwa ko kay Rara kahit na hindi ito masyadong nakakatakot. Salamat.